araw-araw sa Pilipinas, araw-araw po kayong binabalahura ng gobyernong Kuting at Ahas. Kaya nga naman, sabi ko dito sa inyo, pa ulit-ulit natin na kung liliwanagin nyo lang ang inyong kaisipan dito sa ICC na ito, paano nakapasok yan? Si Lisa lahat yan. Kasi the target is, this is between Araneta and Kuting, Ahas, Araneta, Romualdez versus the Dutertes. Yan ang nangyayari ngayon. Instead na, wala na talaga unity team, na ibangon nila ang kinabukasan ninyo, kinabukasan dyan sa mga OFW, ang target ngayon ng gobyerno kung paano gipitin si Inday Sara, paano gipitin ang mga Duterte para manatili sa pwesto sila. Bakit kailangan kong sabihin itong mga dugyots na ito? Okay? Na kung tutuusin, hindi natin sila bigyan ng platform dito. Pero nga, nandoon sila. Kaya kung may malapit sa Congress, abangan ninyo mag-spy kayo. Open naman yung Congress pwede kayong pumasok dyan. Diba? Magpanggap lang kayo, kunyari vlogger, kayong ganyan. Tutukan nyo si Calvo at ang mga Lepores na yung mga tao ni Zaldico. Pumapasok sila sa opisina ni Zaldico at ni Tambaluslos. Si Zaldico ay inuutusan ni Lisa at ni Tambaluslos magkasabot sila na bayaran ng mga dugyot na ito para sirain si Inday Sara. Gumagawa po sila ng mga pages at bumibili sila ng mga pages. When I say bumibili, binabayaran nila yung mga may-ari ng mga page. Diba? Kinabi ko sa inyo ating kahapon para sabay-sabay na sirain si Inday Sara. See, itong mga buwaka ng inang mga uhugin ng mga dugyot ay kinakasangkapan ni Lisa, ni Tambaluslos, okay, ni Kuting, lahat mga hinayupak na yan. Binabayad yung pera natin, taxpayers' money. Okay? So the intention, maliban dun sa 20 million each na binuking ni Senator Amy na binayad sa mga kongresista, may binabayaran pa silang mga buwaka ng inang dugyot para magbukanta. Yung mga tirada nila ay talagang it's so kababawan. Okay? So, ginagamit nila ang pera ng Pilipino para nga ngayon ay tirahin si Inday Sara. And look at this Las Cañas. Look at Trillanes. Dati, nung inaway ko siya dito, not really inaway, nagbanggaan kami dito, di ba? Nag-trending yan, mga palaga. I think 10 million, maybe 20 million umabot across social media. At bakit pa kami nagbanggaan dito? Dahil ang kanyang slogan noon is anti-Duterte at never again Marcos. Yun, nung pumunta siya dito. Pero ngayon, kasabwat na siya ni Liza. Kasi nga, si Lisa Ahas, ang mga kinukuha niya, yung mga sanggano, yung mga dorobo, yung mapapakinabangan niya na magdi-deliver sa kanya ng pera, katulad ni Mel Robles, sa PCSO, magdi-deliver sa kanya ng result para manggipit. Okay? Katulad ako, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi, ginigipit nila ako. But they're not gonna win. Hindi sila mananalo sa panggigipit nila, mga palangga. Okay? So, ang pinakamalungkot ngayon, mga kababayan, itong mga police o mga general. Okay? Kakapapasok lang actually na information sa atin, mga kababayan. Okay? Oh, ito na nga. Ayan, breaking news. Okay? Nabigyan na rin ng pondo ang asawa ni Garafil, na si Eric Garafil, para atakihin ang mga taga Davao, mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, at syempre ang mga Duterte. Ngayon, saan kumukuha ng pera itong mga ito sa pambayad? Number one, sa Lotto. Kay Mel Robles kasi, di ba, sinabi na rin mismo ni Sas yan, dahil mga kaibigan na si Sas, kaibigan niya si Taning, at saka si Robles, nakasama nila doon sa Benguet, doon pa sa kung saan kinukwento ni Sas, doon sa vlog namin na magkakapit-bahay si Lisa, si Taning, si Robles, at saka si Michael Ma. So, si Robles ay isa din sa source ng pera, okay, from Lotto, na binabayad naman dito sa mga makakaliwang grupo, which is ito ang asawa ni Garafil. Grabe, ano? Grabe yung panghahayop nila. Kaya kayo mga men in uniform, eto now. Actually, katatanggap ko lang na balita na ngayong araw ay meron na pong naka-float at meron ng mga tinanggal na mga polis doon sa Davao or inilipat sila sa malalayong pwesto. Diba? Sinabi ko sa inyo kagabi, malalayo. Inilipat sila sa mga bundok ng hibok-hibok. So sabi dito mga palangga,
ating mga puting ahas, dahil sa kahayupan ni Lisa Smugs, mga kababayan, ay minomonitor niya ngayon ang mga PNP, okay? Mga pulis, general, kung ano man ang kanilang mga rangko, kasi nga, dyan sa Camp Crame, minomonitor niya na lahat ng mayroong nakikita kahit sa pag-post lang ng sa Facebook, pag-like, pag-comment, pag-share, na umaayon sa mga Duterte. Even yung mga matataas na opisyal sa Camp Crame at sa AFP, okay, mga regional police officers, mga kilalang malapit sa mga Duterte o kay General Bato o sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte, iniisa-isa na po kami. Police itong informant natin dito, mga Alpangaga. Sabi dito, iniisa-isa na po kami, Miss Maharlika. Sinusubaybayan ang aming mga galaw. Anumang oras po ay dito sa Camp Crame, lalabas na po ang order ni Medusa pa nga nakasulat dito, na gagawin kaming mga floating status or ipapalipat po kami sa malalayong lugar kapag kami ay na-identify na maka-Duterte or sumuporta sa Duterte. Okay? Lahat po kami dito ay pinaghihinalaan na para kaming mga kriminal. At ilan po ay mga police generals, mga full colonels, lieutenant, wala pong pinaliligtas si Medusa. Police pager, police captain, tenyente, at iba pa ay mga ordinaryong police at mga patrolman hanggang sarhento. Kita nyo? Nakita nyo kahayupan ito? Kaya kayo, mga men in uniform, sabi ko, ano pa pinagtatagal-tagal nyo dyan? Sir, get up, speak up, and pick them up. Ang sabi dito, marami pong mga taga-PSPG, Police Security and Protection Group. Nakaramihan, yung mga police na nagsisilbing police security sa mga government officials o may yung mga VIPs, ay isa-isa din pong nire-recall. Lalo na kung nakikilala sila o lalo na kung yung kanilang mga binabantayan ay VIP, mga VIP na malapit sa mga Duterte o kumakalaban sa pamahalaang Marcos. Kahit po makita lang pati mga Facebook account ng mga pulis ngayon ay binabantayan. Mag-like, share, dahil kapag nakita may mga bantay sila, ay tutuluyan, ugugurgurin. Ayan, ginamit yung word kong gurgur. Ayop. Na makasigaw ngayon palangga eh. Kulang tayo sa energy ngayon. Ngayon, sabi dito, may ginaganap ding meeting, o may ginanap na meeting, Miss Maharlika, may ginanap na meeting ditong Miyerkules. Okay, Miyerkules. Ano ba kayo dyan? Para po, paano nila ma-identify yung mga leaders nung nakaraang campaign. Okay? So ngayon, sabi dito, Miss Maharlika, grabe po, kawawa yung mga ordinary o yung mga polis na mga maliliit katulad namin. Natatakot na rin po sila matanggalan ng trabaho o mailipat sa mga malalayong lugar at mapapawalay sa kanilang pamilya. Alright? Ito yung mga palangga. Patatagalin nyo pa ba itong kahayupan ni Lisa, ni Medusa? Okay? Kaya ngayon, ang ginagawa ni Lisa ngayon sa pakikipagsabuatan ni Zaldico o de Bejo, diba? Ng Bejo na yan, buha ka ng ginaman, inilista yan, ay magre-recruit po sila ng maraming mga trolls at mga Facebook page para po talagang maitumba o magurgur ang mga Duterte. See that? Grabe, ano? Grabe yung kahayupan ng babaeng to. Ano feeling nila? Diyos sila? Sabi ni Maria Eloisa. Duterte lang ang malakas. Bagman love uni. Polboronic family. So, nakita-kita nyo naman kung sino ang nagro-rule sa Pilipinas. Nakita nyo yung picture nung nasa Vietnam sila? Na si Smugs ay nasa gitna? Katakahan talaga ng PCO. Ito, nakita nyo ba itong picture na to? Nasa gitna na namang hinayupa. Edited naman yung kanyang butod. Akala mo siya presidente. Actually, yung mga taga-embahada sa Vietnam, sukang-suka kay Lisa.
Nakarating po sa atin, mga kababayan, na na-witness nila kung gaano kabalahura ang babaeng ito. Wala rin naman magawa yung mga taga-embahada. O baka ngayon, ipatawag na rin kayo. Baka patanggal kayo lahat dyan dahil narinig na naman ni Lisa yung statement ko. Narinig mismo ninyo kung gaano kademonyo si Lisa Smugs. Makipagtulungan kayo sa taong bayan, hindi lang dahil kailangan nyo ng trabaho. Kailangan nyo ilabas ang boses ninyo. Dahil ang kalaban ng Pilipino ay si Lisa, si Kuting, si Tambaloslos, at itong mga kongresista na kumakampi sa kanila o mga nababayaran, at ibang mga senador. See that? Sabi ko nga, ulit-ulitin kung iilan lang yan sila if you compare sa 115 million Filipinos. Ang kalaban natin, ang pinakaulo ng kalaban ng Pilipino ay si Boton. Okay? Ang nangyayari ngayon, gas-gas na, paulit-ulit natin, na pinag-uusapan itong ICC, People's Initiative, PCSO. Tingnan mo yung PCSO, nag-hearing sila kahapon. Okay? Hindi ko napanood lahat. Nascan ko lang sa balita. Wala na naman si Robles doon. I believe, iba-iba na naman ang kwento doon. So ano ito? Lahat na lang ng ahensya, mga palaga, si Lisa ang nagkokontrol. Siya ang nagpapanalo sa loto. Siya ang nagigipit sa mga polis. Siya ang may kontrol sa Bureau of Customs. Kasabot niya ang smuggler na si Michael Ma. Ano kayo? Mga police officers, mga general, mga PSG, nakikita niyo kung gaano kayo malahurain. Patatagalan niyo pa ba ito hanggang June? My God! Maawa kayo sa bayan ninyo. Maawa kayo kasi yung mga nagsasabi na ito ay nakakaapekto ng ekonomiya, ang laban ni Duterte, tungkol ni Fenta, about sa Fenta at ni Polboronic. Actually, the moment na umupo si Kuting, ay naapektuhan na ang ekonomiya ng Pilipinas. Naapektuhan na, before this revelation ni Pangulong Duterte, the moment na umupo si Kuting noon, na nag-take siya ng oath, binudol na tayo kasi nga, ang intensyon nila ay hindi para sa pagbangon, kundi para ibangon sila at sama-sama silang maging milyonaryo. Narinig niyo mismo galing sa bunganga ni Lisa yan, ng hinayupak na babaeng ahas na ito. Narinig ninyo. Kung hindi ka pa rin naniniwala, kailangan mong joke-jokein yung julo mo at nang magising ka, di ba? God help the Philippines, sabi ni Cecil Martin. Kawawa talaga, kaya, supposedly hindi ako mag-vlog kasi, I'm okay. Meron tayong ngayon. Sipon-sipon ng konti kasi naulanan ako. But I'm strong. Okay? Hanggat nandiyan sila, ang ekonomiya ay hindi na muling babangon pa. Ang babangon ay sila. Sabi ko nga, sa dami ng kumakausap sa akin, sukang-suka na sila sa gobyerno. These people, they are celebrities, mga nasa politika din, negosyante. Ano ko sa kanila, kailan kayo kikilos sa Pilipinas? Sabi ko nga po, ulit lang sabihin, hindi lang pwede dakdak ako ng dakdak dito. Kailangan yung mga may. Kailangan yung aksyonan. Nagiging mikropono na nga lang ako dito mikropono ninyo ako. At lahat ng mga information na binibigay sa atin ng mga kawawang polis, okay, na natatakot sila kasi may pamilya, yung mga ordinaryong mga patrolman, di ba? Natatakot din sila dahil may mga matataas sa kanila Dahil anong utusan ni Lisa Smugs? Bangag na ang gobyernong ito. Saan pupulutin ang Pilipinas? Imagine mo itong ICC na ito. Paulit-ulit sinasabi ni Kuting na dapat magkaroon tayo ng soberenya, chuchu-chuchu. Pinapasok, tinanggap yan sa Malacanang. Anong ibig sabihin yan? Yan ay pagdideklara ng gyera laban sa Pilipino na pinasok, binabalahura na ang ating pagka-Pilipino. Binabalahura na mismo si Inday Sara. Inday, nakita mo? Pinapasok na nila sa Malacanang. Pinapasok ni Lisa yan. At ikaw, dinadawit ka ngayon na ikaw ay sangkot dito sa mga tukhang-tukhang na ito. Hindi nila naintindihan yung tukhang. Kasi ang mentality ng mga ulol, okay, nang gustong linlangin ang Pilipino, pag sinabi mong tukhang, gurgur. Paulit-ulit natin sasabihin, ang tukhang, tok-tok-tok, hang-hang-hangyo. Diba? Appeal doon sa mga taong pulboronic. Manong, diba? Ayo, diba? Baka pwede kang ma-rehab ka or something like that. Ang sinasaksak ni Lisa Smugs, nila Tambaloslos, ng ICC sa tukhang, ginorgur yung mga tao. Yung panahon ni Duterte, ang daming na-rehab.
ang daming nakastigo na mga, not really nakastigo, na-improve yung kanilang buhay dahil somehow, nakatakas sila sa kanilang polboronic life. And look at now, sa panahon ni Kuting, nakikipagsabwatan sa mga kalikaliwa si Tambaloslos. Gustong patigilin itong NTF-ELCAC, i-abolish, para maghari-harian na naman ang mga demonyong makakaliwa, which is na manghari-harian na dyan sa Congress. Dinadawit si Sara, yung mga recycled issue patungkol kay Inday, ay actually hindi gawa-gawang issue eh. Anong kredibilidad ni Trillanes? Anong kredibilidad ni Las Cañas? Tama sabi ni Inday, kung siya ay may nalabag o nalabag siya kung ano man yung binabato sa kanya, kasuhan siya sa Pilipinas. Bakit humihingi ng rescue si Lisa at Kuting sa ibang lahi? Putang ina, ang sinasabi nila, taas na kahit kanino, wag tayo paaapi sa ibang lahi. Means nakikipagtaksilan sa ibang lahi, nandiyan dyan sa loob ng Malacanang. Kasi yan ang pinagmamalaki ni Lisa, nakakampi daw niya kami dito sa Amerika. Protektado daw siya ng Amerika, kaya magagawa niya kung ano yung gusto niya. Ako, ang Amerikano, ang Pilipino-Amerika na hindi niya kakampi sa kanyang kababuyan, sa kanyang pagigipit, sa kanyang pagjujumbag kay Kuting, at pagbibigay kay Kuting ng polboron para lalo maging bangag na bangag. Lisa, tangay na ka? Kiniklaim mo, pinagyayabang mo, kakampi mo ang Amerika? Hindi kita kakampi. Kalaban ka ng Pilipino. Kalaban ka dahil ikaw ang punot dulo ng kademonyohan ng pagpapahirap sa Pilipino. Kaya kayo na nakikinig sa akin, mga kababayan, mag-meeting-meeting kayong magpapamilya, ipasa ninyo ito sa inyong mga anak. Hindi lang yung, patiktok-tiktok yung mga anak ninyo, nakasalala yung kanilang kinabukasan dito, mga palangga. Huwag kayo tiktok ng tiktok. May nagsabi, kahapon yata yun, kayo mga Pilipino, akala mo hindi Pilipino yung nagko-comment, masyado kayong parang nakikialam sa mga issue politika. Okay, may nga nagko-comment sa akin ng ganyan. O di ba naman kayo mga julul? Ang pera natin, pera ko, remittance mo, tax mo, dyan sa Pilipinas, ginagastos ng mga buwakang inang politiko na ito. Dapat nga, bawat bata ay ini-educate sa first day pa lang ng school nila, ini-educate na makialam sa usaping panglipunan. Dahil hindi pwede tayong walang pakialam sa mga politiko. Hindi mo pwedeng sabihin, ayaw mo na pare-pareho lang sila. Kung ganyan ang inyong pag-iisip na huwag tayong makialam sa usaping politiko o politika pala, patuloy na mamamayagpag ang pambubudol ng mga susunod o mga nakaupo ngayon katulad ni Tambaloslos, ni Romualdez, ni Zaldico na nagbabayad ng trolls, na binabayaran ang mga kawawang Pilipino through ayuda, AIX, lahat. Binabayaran para bilhin ang mga pagkatao ninyo. Di ba during the Senate hearing? May finlast si Senator Ivy doon ng mga video, tinatanong yung mga tao, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng People's Initiative? Ano sabi ng mga tao? Ay, hindi ko po alam yan, ganyan-ganyan. Ayun po yung, pagpipirma ka, may ayuda ka. See kung gaano ka powerless in terms of mental kaisipan ng ating mga kababayan. They don't have knowledge. Diba? Wala silang ka-idea na binubudol sila. Kaya nga sila pinagsasamantalahan ng mga kongresistang mga inayupak na ito. Kaya sila pinagsasamantalahan ni Lisa kasi ang tingin ni Lisa sa Pilipino ganito. Nandidiri sila sa'yo. Ayaw ni Lisa. Ganun yan. Meron siyang drama. Ayaw na niya sa pangit. Okay? Buti hindi niya sinapak-sapak yung sarili niya na mukhang dugyot. Mukhang kuritot. Bawat magandang babae na nakadikit kay Kuting, pinagsisilosan ng hinayupak na yan. Kasi ganon siya ka-insecure. Diba? Ganon nagtatantrum. Nakikita niyo naman ng send-off doon sa Vietnam. Nakala mo, binastos niya si Inday Sara. Siya ang bastos. Kasi, protocol lang, hindi mo pwede sabihin na, at least, ang sabi ng mga dugyot, yung mga binabayaran ni Zaldico, ay, sabi ganon, at least hindi, plastic si First Lady Ahas. Siya nga. Pag sinabi mong makipagplastikan ka o hindi ka yung actual encounter na wala namang silang government po, hindi sila taong gobyerno, yaan, nanunood ang
iba't ibang lahi o yung mga international observer. So nakita nila patalon-talon na parang trompong kuritot si Lisa doon, trompong buton. Di ba? Na hindi niya alam kung anong gagawin niya. Di ba? Iniiwasan ni si Sarah. Nakita niyo yung pressure nasa kanya. Si Sarah, dignified, nakatayo. Si Lisa, paikot-ikot daw gaga. Alpotera ang hitad. Kung di ba naman buang yan, di ba? Kung matalino ka, kahit na hindi ka iskolar ng bayan, kung meron kang konting kaisipan, kailangan niyang sumunod sa protocol. May mga protocol na tinatawag dahil bangag siya. Laklakera, nikotinera, polboronic, lahat. Hindi niya ngayon kayang kontrolin yung kanyang sarili. Ganon po yung mga addictus benedictus. Kanyang pagningiwi, di ba ganon? Ano yan? Ano ang tawag dyan? Mga palangga, involuntary. Kasi, kahit anong gaganon ka, gaganon si Kuting, mga kababayan, gumaganon-ganon talaga. Kasi hindi mo kayang kontrolin yung muscle mo. Kasi, yung brain, di ba? Hindi niya na kayang kontrolin yung utak niya. Kasi pulburon na. Ganon din si Lisa dahil laklakera, pag sinira mo yung utak mo sa bisyo, hindi mo na kayang kontrolin, wala kang pakialam. Actually, ang kanya ngayong mantra, wala daw siyang pakialam sa sasabihin ng taong bayan. Wala siyang pakialam kasi feeling niya ay hari-harian siya. Kaya ang gusto niyang gawin, mga kababayan, ay ibagsak si Inday Sara ang mga Duterte para sila ang maghari. Gagamitin daw nila lahat ng power nila sa pamamagitan ng pagbayad ng mga TikTokers, Facebook page, lahat para ibagsak kayo. Ay ibagsak si Inday. Ibagsak tayo. Ganyan, ano gagawin natin doon? Yung mga palangga dito, sabi ni Real Talk, yung kipay niya bangag. Diyos ko, makyo. So, kayo pag may mga anak kayo, mga TikTokers, alalayan niyo yung mga anak niyo. Mga anak, huwag kayong pasasilaw sa kakarampot na barya na tuturuan kayo. Kung sino man mag-message sa inyo, nababayaran kayong 8,000, 10,000, 30,000. Ipasabihin niyo sa mga anak niyo, kapalit ng 30,000, 20,000 na yan, ay kinabukasan ninyo. Yung mga TikTokers, I know, lahat tayo kailangan ng pera. Pero mas masarap kumita ng pera. Total, kumikita naman kayo sa TikTok. Okay? Sa Facebook. Kumikita naman sa social media. Bakit hindi nyo nalang pag-igihin yung inyong mga content? Kung nagluluto ka, kung nag-i-emote ka, nagsasayaw ka, di ba, yun na lang gawin mo. Bakit ka papasok sa politika na hindi mo alam? Nabinigyan ka lang ng 8,000, 10,000, mag-post ka ng ganito, hashtag ng ganito. Kinabukasan mo yan. Nakita ninyo, imbis na pagpasulong tayo, pabalik tayo. Tangina, pabalik ang Pilipinas. Noong panahon ni Marcos Sr., at least yung mga nakaraan natin, yung mga ninuno natin, di ba? Very competent sila. The way na magsalita sila, di ba? Kahit sa squatters area, nakakapag-English sa mga tao. Ano na ngayon? Ano ngayon ang mga kabataan natin? Dahil nilalamon tayo ng bulok na sistema. Ganito ang English na yun. Oh my God, Kadire! Di ba? Parang si Puso lang. I'm like, putang inang English yan, no? Oh, di ba? Katulad yung mga artistang pasosyal, katulad na ni Puso. Oh my God, Kadire! Oh, hindi naman ganyan ang English.